Alvin. Actually, dumating sila sa Philippines, kasi biniyahe pa niya yung iniharin pa sila pa sa Dili. Dumating pa si Pastor sa Pila, alauna. Madaling araw na. Then, lumipas siya maghapon. Kinabukasan po ng madaling araw, meron na pong balita. Yung kapatid ni Pastor Alvin namatay. Oh, Kapatid niya yun. Yun ang kapatid talaga niya. Tatlo sila magkakapatid. Ikalawa, kapatid pa rin niya yung iba. Kasi yung the same ang nanay, mag-iba lang ang ama. So, yung pangalan nilang kapatid ay may cancer. Actually, nung narito pa sila, matawag na yung pamilya ni Pastor Alvin kay Pastor Agay na sabi ni Pastor Agay, dali niyo na sa ospital muna. Kasi pera ng mga dugo. Dugo na. So, sabi ko nga, kung nagkataon siguro, sabi sa akin ni Jojoy, nung kami ay may pinuntahan, paano kaya ipapa-book na pa si Pastor Alvin, ipapa-rebook? Bakit? Kasi parang alangan nila yung kapatid niya. So, sabi ko, tumawag na naman si Pastor Agay sa pamilya ng ni Pastor Alvin para dali sa ospital. So, hinantay lang si Pastor Alvin makauwi. Then Friday, namaya pa ni kapatid niya. Kaya, nakakalungkot, mahal na mahal nila yung kapatid na yun. At wala yung asawa. Kumbaga, naging ikalawang nanay nila. Oo. Kaya nakakalungkot, matapos yung victory dito ng ating convention, meron ganun nangyari. At isa pang nakakalungkot, pero masaya, yung ating kapatid ay, sabi nga nung turo ni Pastor Alvin ay, do not disqualify yourself if God qualifies you. Amen. No one can say, Lord, hindi ako karapat-dapat. If God qualifies you, then you are qualified. Nakakalungkot, no? Kasi sila ay ginagamit ng Panginoon, pero ganoon talaga. We need to accept the reality. Kasi may kanya-kanya tayong panawagan mula sa Diyos eh. Amen. Ngayong umaga, nais ko magbahagi, no? Nandiyan na yung ano, kinawala. Ang pamagat ay Faith Matters. Ating faith ito na. Hindi pa expert si Ate Nela sa computer. Kaya naman kaya pati nung yung presenter. Masira yung aking... I will be reading sa book of James po yan. Kahapon, tinuro ni JC, no? Hindi, faith in action naman siya, no? Faith in action. Ito naman, faith matters. Ito yung kanyang chapter 1, ako chapter 2. Ganun ang mag-ama. Diba? Pag-isang mind. Isa yan, isipan. Ayan. One heart, one desire. Ayan, pwede po mahirap yung ating presenter. Salamat po. No? Kaya ating pag-uusapan, James chapter 2. Diwan mo na pala. Tagalog po yung Jaime. Jaime. Di ba Jaime yan? James. Di ba Santiago tayo? Santiago pala. Di ba, Jaime? Faith matters. Sabi niya ito, the study of faith in the eyes of James. Kasi marami kasi ang topic about faith. May kanya-kanya silang understanding about faith. Ang Hebrews, ano ng author, sinabi, ang faith is the things that we are hoping for. No, yun ang faith eh. Sa iba naman, ito ang faith, ito ang faith. Then, James discusses faith in a different lens. Iba yung kanyang explanation sa faith. Kaya sabi, the study of faith in the eyes of James. Ito po yung chapter 2 ng James verses 14 to 17. Let us read na po. Sabi diyan. Ayan. What good is it, my brother, if a man claims to have faith? Kakaiba yung kanyang yung kanyang pagpapaliwanag, but has no deeds. Yes. Samantalang ibang book naman sinasabi, faith is a substance of things not seen and the evidence of things hoping for. Tapos sabi ng verse 6, it is impossible to please God without faith. Wala siyang ganang explanation ng faith. Ng pag ito, sinasabi niya ito yung nature ng faith. Sabi niya, no? Sabi ng can such faith save him? No. Ang tanong anong mabuti rito kung ang kapatid ay mayroong pananampalataya pero wala namang gawa? Sabi malilitas dito? Sabi ng verse 15, suppose a brother or sister is without cloth and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it?
lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ko nakakabusog ang prayer. Pag nakita mong gutom yung kapatid ko, Kailangan ipag-pray bigyan kita. mo, Hindi. syempre. Kailangan mo bigyan ng Bigyan pagkain mo. bago may pag-pray. Hindi yan nakakamusog. Kapag prayer muna, laki yan niya. Puro hangin lang yun. Bigyan ng tubig. Napaka-obvious Diba? naman. Maganda yung prayer. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, eh yun ang lead. Yes. Bagamat, primary yun, no? Pero sabi niya, no? Kaya hindi explain ni James, ano ba yung faith? Diyan. Sabi niya, again, sabi niya, no? Verse 17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is, so, faith is good. Pero paano natin mababalidate yung faith natin ay tama? How to validate our faith? Gawa. Gawa. Is it just faith alone can validate our faith? Ayan nga eh. Laging gawa. Kaya nga, tingnan niyo po yung sa eyes ni James, pinaliwanag niya yung faith, nasa hindi sa ganong aspeto lamang. Yung faith ay hindi lang, kagaya ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. Magkakaroon ka ng faith by hearing the word of God. Pero ang explanation ni James, yes, tama yung faith mo. Your faith is good. But without an action, your faith is remaining faith. Hindi. It is not validated. Kagaya po ng ating mga octopus, kapag hindi ka nakapag-out, pag next mong pasok sa train, ay hindi siya tatagapin. Ang sasabihin ng machine, ipabalidate mo muna. The same thing. How can you say that you have faith? Sino magbabalidate? Ako? Si Pastora ba magbabalidate? May faith ko nga, mas mahirap faith mo kaysa sa kanya. No one can say na mas malakas ang faith mo kaysa akin. Yes. Wala. No human mind can measure the faith of each one. But the faith that we have must be validated by our action. Pag puro faith ka, wala action, anong saysay? Kaya sabi niya, what good is it? Definitely. Kaya napakaganda po. Maganda yung pagkaka-explain ni James. Yes. Kaliwan. Concerning, kaya kapag maganda, faith matters. Nagmamatter yung faith kapag meron kang corresponding deeds. Action. Works. Pag wala nun, Patay. Dead. may faith ka. Pero, may faith naman lahat eh. Yung nga lang, tanong, buhay ba patay? Patay. Diba? So, ang magbabalidate ng faith ay yung ating action. Napakaganda po ng tinuran ni James, no? Sabi dyan, what makes faith alive? Mag-ate ka ng church, magbabasa ka ng Bible, tama yun. But what makes faith alive? If you ask people concerning faith, definitely they will answer that they have faith. Lahat naman tanongin mo, may faith sila eh. Wala magsasabi, wala akong faith. Lahat may faith. Tanongin mo sila. I-interviewin mo, may nananampalataya ka ba sa Diyos? Yes! May faith sila lahat. Kilala mo si Lord? Yeah. Yes, lahat. Sasabihin yan. But the question is it alive or dead? Definitely no one will answer that his or her faith is dead. Wala. Pero, i-determine yan. Kung buhay nga ba, patay yung pala ng patay. Ang hirap kasi ang tao mag-determine eh. Ay kung kaibigan kita, sasabihin ko, si siya, may faith talaga yan. Kaibigan ko yan eh. Si Ate Tato, may faith talaga, kaibigan ko yan eh. Si Pastor Robert, lalo. Pastor yan eh. Diba? Each one of us can say that. Ay, paano kung gagalit ko si Ate Melly? Walang Pero walang faith faith. yan. Nagpo-offer ako, walang faith. Diba? It's very easy for us to say na may faith ka, wala. Hindi pwede. Ang magbabalidate ng faith mo, Ginagawa mo. kagaya ni Ate Melly, may faith siya, pero nag-action siya. Totoo sa doktor. Part yun ng faith. Hindi pwedeng, Lord, operahan mo ako. Si Ate Mel. Si Lord mag-opera. Diba? Am I right? So, ibig-validate yan, Lord, mahal kita. Mabilis magsabi doon. But how to validate? Obey.
You need to act upon it. Tapos ang bagal. Mahirap, mabilis magsabi ng may faith kay, mahal ko si Lord, Yes. Lord, I will die for you. Mabilis yun. Eh pag naroon na, Takot na. Kamatayan yun. kaya nga, the point is, Bago. how Tanggapin mo. there is something that will validate our faith, and that is our work. Hanggat di natatransmit yung faith into work, faith lang yan. Yes. Salita. Ang faith kasi abstract. Malay ko. Ang faith ay Baka abstract. mayaman to. Hindi natin nakikita ang faith. ba ito? Oo. Pero makikita ko yan pag ginawa mo na. So, ang nagbabalidate ng faith ko ay kapag nakita niya yung sinabi ko. Ay, totoo nga. May faith siya. Kasi ang nagbabalidate ng faith, may transmit yung faith in reality kapag yung faith mo ay tinransmit mo sa work. Amen. Kasi yun lang po pwede mag-prove Na may faith. na may faith ka. Pero kung wala rin sa utak. Pag wala pong action, Wala naman ako. abstract lang yun. Drawing. Abstract drawing lang yun. Yes. Sa akin na naman. Magaling maraming mga Kristyano, ano yung Drawing. architect? Yes. Ang galing ng drawing. Oo. Pero hindi engineer, Wala namang hindi natayo. mga laborer, hindi mga mason. Yes. Ang nagtatransmit po ng plano, hindi naman yung architect eh, yung mga karpintero eh. Oo. Oo. Diba? Pero magkatuwang siya. Pag wala namang plano, meron sila gumawa ng bahay. Mhm. Kasi wala sila susundang plano. Pag naman puro plano lang, wala namang karpintero, mananatiling drawing lang yun, abstract. So napakahalaga po, no? Sabi diyan, but the faith we have will determine by our works. James, half brother of the Lord Jesus Christ, gives us a vivid example, explanation of true faith. Kaya nga, kung may faith ka, it matters, especially when it is working. Dapat yung faith natin is in action. Dapat hindi drama yung ating faith. Dapat hindi telenovela ang ating faith. Dapat action. May faith ka. Tapos Dapat Fernando po. Grabe, action eh. king of action. Kapag yung faith mo ay, Judy Ann Santos, Drama. drama lang yun. Drama lang yung faith mo. Dapat yung faith ay Fernando po. Lito Lapid. Kaya pala puro Fernando po yung pinapanood mo tayo. Lalo na si Ate Helen. Classmate niya. Oo, classmate ko yun sa Fernando po. Okay? So, ganyan na pagkaka-explain ni James Mhm. when it comes to faith. Kasi kanya-kanya lang na explanation eh. Yeah. Actually, alam niyo po ba, sa Book of John, hindi po nabanggit yung faith. Never pong nabanggit sa Book of John yung salitang faith. Ang binanggit sa John ay believe. The word pistis does not appear in the Book of John. Pero, tingnan natin, sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, and sabi that whosoever have faith, believes. Ano ba yung believes? Action word, kasi verb yan eh. Paniniwala. Ano ang verb? Action word. Pagod faith siya. Ay, Noun siya eh. No. Ang faith ay abstract Magkaiba. noun. Yes. Ang love ay abstract noun. Pero pag ginawa mo siyang verb, yung faith, pag ginawa mong verb, hindi naman ano eh, faith eh, kundi believe. Pero yung love, pag ginawa mong verb, pwede rin, the love of God loves us. Pwede rin yun. Pwede gawing noun at saka verb yung love. Pero yung faith, para maging noun siya, eh di dapat believe. Opo. Action word kasi ang verb. Yung lumilipad. Verb pala yun. Ano? Para may missionary mo. Hindi. Okay, tignan natin ito ha. Ano ba ang heart of faith? Action is the heart of faith. Ha? Hindi ho, ano lang ako. Tawag doon. Yung dalawa singkong missionary. Sa recto. Thesaurus. The heart of faith, action. Ito ang pinakapuso ng pananampalataya natin. Kung wala yung action, patay tayo. Ano ba nagbibigay ng buhay sa atin? Yung heart eh, nagpapump yan eh. Nagpapump ng dugo. Ilang galos meron tayo sa katawan ng dugo? Ilang galos yung ating dugo sa katawan? 8.
Water pala yun. 8 gallons. Kasi umiikot-ikot lang yan. Nag-circulate lang yung ating dugo sa ating system. Water yun. Diba? Galon. 8 gallons every day. Kaya nga po, di ba, kapag daw yung ating mga arteries ay mayroong marado, hindi nagpapump ng maigi yung ating, ang possibility magkaroon ng stroke at mamamatay yung ating katawan. So the same thing with faith. Kapag yung faith natin, walang corresponding action, hindi nagpa-function yung action sa ating faith, para siyang dugong, para siyang vein, ito yung faith, wala naman siyang lumulusot na dugo, patay. Patay. So dapat yung ating faith, ito yung faith natin, yung veins natin, dapat yung action sumusuot dyan para buhay. Kailangan mag-circulate, umiikot yung dugo sa ating sistema ng katawan. Pag hindi, patay tayo. The same thing ang faith. Ang faith na mamatay, yes. Yes. Kapag wala siyang corresponding action. Mananatili lang siyang faith, abstract. So ano sabi dyan? The heart of faith is action. Ano sabi dyan, no? Action is the mainstream of faith. As it is said in these verses, I wish you well. Sabi ng verse, I think verse 15 or 16. I wish you well. It is modern idiom used to represent James, go in peace. Sa ating binasa mo, balikan natin ating binasa. Ating balikan lang Ito magkakasabi sa ating binasa. Yeah. Suppose a brother or sister is without cloth and daily food. If one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing in physical need, what good it is? Ito po, yun po yung idiom. Ano ba yung idiom? Idioma. Sabihan. Kasabihan ba siya? Sabi niya yung sinabi niyang go in peace, pero wala kang ginawa, hindi po yun ang proper greeting ng isang Jewish. Kapag nakita mo yung kapatid mo, hindi ba niya sabihin kamusta ka na, go in peace, wala kang ginagawin? Hindi pwede, hindi yung pagbati. Yung shalom. Kaya sabi ni Kristo, meron siya sinabi, kung babati ka, bilis-bilisan mo, kasi ang pagbati sa kanila, i-bless ka. Hindi yung, kamusta ka na? Hindi ka na nabati sa kanila. Ang shalom sa kanila, yung buong aspeto ng buhay mo, pagpapalain. Shalom! Pagpalain ka yung isip mo, pagpalain yung katawan mo, pagpalain yung buhay, pagpalain. Ganun ang pagbati sa kanila. Hindi yung, kamusta ka na? Alis na. Hindi ganun ang pagbati sa kanila. Kapag nakita ko si Ate Julie, na, shalom! At nakakailangan siya, hindi pwedeng alis ako na hindi ko siya pagpapalain. Yun po yung shalom sa kanila. Kaya sabi dyan ni James, bumabati ka, go. Nakita mo yung kapatid mo, walang damit, walang pagkain. Tapos sabi, go in peace, wala kang ginawa. Keep warm and well fed. Hindi ganun. Hindi ganun ang pagbati nila. Nakita ko natin siya, sa kalsada, parang lalanta-lanta. Kamusta ka na, ate siya? Sandali lang, antayin mo ako ha. Ito pagkain. Ito yung sa pamilya mo. Ito yung sa ano mo, sa kinabukasan. Ganun po ang pagbati sa kanila. Yes. Kapag wala kang gagawin doon, hindi mo siya binati. Nilampasan mo lang. Yun po yung idiom dyan. Eh sabi dito, pagkakasabi, it is a modern idiom used to represent James, go in peace, a standard Hebrew farewell. The translation keep warm and well fed, the form of these two verbs either suggests that it is someone else's responsibility to clothe and feed the unfortunate person. Pag sabi kong, kasi nakita mo naman ang sitwasyon niya kamusta ka na? Wala kang ginawa. Nasaan ang faith mo? Hindi pwedeng lalampasan lang kita. Nakita kita, nangangailangan ka Hindi na kailangan sabihin. Hindi na sa akin, hindi. Alam niyo po, ito yung testimony ko. Alam ni Pastor Abelto, lagi ako may pera sa aking wallet, pero hindi para sa akin. Hindi rin para sa kanya. Hindi para sa kanya yun. Nagpapalo up ako papalo up. Pupunta ko yung kapatid, kamusta na po kayo? Isang namin kapatiran, okay na. Yung first assignment ko, first pastoral assignment ko sa Lili, Laguna, mayroong isang matanda. Medyo hindi niya kayang buhay niya. Every time ako nag-visit sa kanya, kasi every Monday aking visiting day, kamusta na po kayo? Ito po, pastor, kuhain na po kayo. Hintayin niyo ako.
yung aking tinatagong pera, kahit ako'y merong emergency, hindi ko ginagastos. Nagpipis ako. Ibili ko ng grocery. Every Monday yun. Bigas, sukal, noodles. Okay, kaya lang po kayo. Magpe-pray kami, asa. Kamusta na po kay tatay? Bahala si Lord. Magbusogin ka ni Lord. Hindi mo bubusog si tatay. Amen. Pagkain mo. Hindi yun ang tamang issue. Ang tamang pagbati. Kapag nakita rin, nangangailangan siya at tabiatin ko siya. O kaya mo tumulog ng matiin. Correct. Consideration. The logo of Christianity is beauty. Hallelujah. The logo. Ito yung ating tatak. The logo of? Ang tatak ng Krisyanismo. Pagbibigay. The logo of what? Yun ang isang pinagtanong ko is giving. Grabe. Inaral ko yan kasi how come you become a partners if you're not Without giving? giving. Definitely. You are not. Can you imagine? Ganun po yung pagkakasabi ni James. Mm. Pinaliwanag niya yung faith. Isa itong lens. Sabi niya, pagbabati ka sa kapatid mo, alam namang may pangailangan. Tapos hindi mo tinugon yung pangailangan niya. Magbumati ka pa. Kasi ang pagbati, kaya sabi ko kasi inyo, ang pagbati sa kanila, hindi na pagbati. May kalakip na pagpapala. May kalakip na, batiin niyo sila. Pastor, kumusta po? Pinabati sa inyo mo. May pangangailangan na. Pastor, di pa po kami kumakain. Pero hindi mo sabihin na, may pangailangan. Hindi, alam nung taong mabati. May discerning yun. Kaya mo yun. Tsaka hindi mo na kailangan May discerning Oo, yun. hindi. Consideration na lang. If you, Alam mo yung nararamdaman mo yun? Yes! Hindi mo na Naalala ko tuloy. Atay pa namang hingi. Diba? Saturday ba o Sunday? I don't know. Saturday. May kasama si ate, isang kapatid natin. Naalala mo yung ate Ella? Isang kapatid natin. Inunahan mo Sa yun. Saturday yun. Di kasama Ayaw. kasama yung pinsan niya. Kasama niya. Inunahan. Pinag-pray ni Pastor, I think Pastor Billy o Pastor Alvin. Then sabi sa ni Lord, meron siyang pain. Yung pinsan ni Saturday? Yung pinsan ni Jordel. Sunday sila nun. Nagsati sila, no? Sino yun? Si Jordel. nakatama na. Si Yung pinsan ni Jordel. Oh, yun. Yung hinimatay. Habang sila yung pinag-pray ni Pastor, pinag-pray na patanggap eh. Then nandito ako, sabi sa akin ni Lord, may pain siya. Nilapitan ko. Yes, I see that. Ay, yung nagsunday. Oo, sabi ko. Nagsunday. Sunday yung There is sila pain in your heart. Sila ni Hazel. Yung. Na-release. Hindi ka man, hindi ba kayo nag-quit, hindi ko na siya nakita. Tama siya nang sabi ni Pastor, hindi na kailangan magsalita ng tao. Yes, mararamdaman mo. If you're walking in the Spirit, Yes. if you're open with God, Yeah. God will allow you to Give you. understand yung feeling ng tao. Sabi ko sa kanya, hindi ako nakapagpigil. Sabi ko, pinigil ko si Pastora kasi matatawa siya mag-pray eh. There is pain in your heart. Ay, hindi pinag-pray ko na eh. Hindi ko alam kung anong pain yun. Basta meron siyang pain. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung ito ba sa family mo, sa relasyon mo, yung pain, but you have pain. Umiyak siya. Nag-pray. Hanggang sa loob, naiyak pa. So, hindi na kailangan, ay, may kailangan na po. No? Kapag ikaw babati, God will prompt you in your spirit the need ng Sa tao. page lang. YouTube. Page. Amen. Hindi kasi ako nakapag-guys. Nagtatanong si ate mo. Ganun po yung pagbati. Page lang. Ganun po. Gusto ko maunawaan nyo, yung faith natin maganda. Yes, Maganda walang yung problema. faith natin. Yes, walang problema. Pero pagbabati ka at naramdaman mo may pangailangan siya, paano mo itatransmit yung faith mo? Yung iba nagtatago eh. How to transmit your faith into reality. May nakasalubong kay kapatid mo sa Panginoon eh. Then the Lord impress your heart. Meron siyang need. Hindi man laging pera ang pangailangan ng Yes, tao. no. Hindi laging pagkain ang Yes, pangailangan ng no. tao. Maaaring nangangailangan siya emotionally. Mhm. O pag sinabi siya ng Lord na, lapit ako siya, pagpali mo. Hindi naman ikaw gagawa din si Lord eh. Mm. Ang mahalaga, May kasama nakinig ka siya. dun sa impression sa'yo ng Lord. Okay? Ito po yung transmission ng faith into action. Okay? Ito po yung idiomatic expression nila. Pag bumati ka sa kanila, alam mo yun,
matik na. Yes. Sabi nga ni Pastor Billy, di ba? Pagbabati ka, Oh, yun. palaman mo naman, palaman hindi yung pera, hindi Ano yan. ko din Palamanan mo, yun. Lord, pagpalain mo kanyang pamilya, hindi yung, kamusta ka na? God bless you. Tapos, hindi, Lord, pagpalain mo kanyang pamilya, pagpalain mo kanyang buhay. Dapat Ganun po ang shalom. pagbati noon. Yun ang gagamitin natin. Kunwari, ikaw isang Israelita, babatiin mo, Shalom! Lahat yun sasabihin niya. Lahat hindi. Lahat na, nung Lahat pagkakala yun. yun. Lahat. Yung binati mo, gagatarin mo. Pagpalay ka rin ito. Shalom din yun. Shalom. Shalom din nasa Kasi ang shalom, hindi lang basta peace yan. Yes. Ang shalom ay all the aspect. parang yung word na salvation. Ang word na salvation ay hindi lamang spiritual salvation, kundi sorry sa term, ito yun, no? Ang Greek word niya ay zozo. Zozo, ang ibig sabihin niya ay yung buong aspect ng buhay mo ay iniligtas ng Panginoon. Amen. Ganun din po yung pagbati. Pagbabati ka, pag-pray mo agad, Lord, pagpalay mo siya. Nalulungkot siya. Lord, naroon ako, nalulungkot siya. Iba yung bati sa akin. Kumusta? O, pagbabati. Sister, kamusta ka na? Katapusan na? Oh, sa Pinas. So the heart of faith is action. The heart of faith is action. Pangalawa po ito. Tignan nyo. The exhibition of faith, work. Eh, gusto mo i-exhibit yung faith mo? Gumawa ka. After work it out. Gumawa ka. Gumawa ka. Sabi dyan, no? Sabi ng verses 18 to 19 yan. Ano sabi ng verses 18 to 19? Basahin ko po ha. Yung pagkakasabi dyan. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds and I will show you my faith by what I do. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that. Yes. Yes. Can you imagine that? James expounded the faith that faith and works are not necessarily related to each other and that it is impossible to have either one without the other. Ibig sabihin, kapag may faith ka, pwede kang may action lang, walang faith eh. Pero pag may faith ka, hindi pwede walang work. Pwede kang mag-work na walang faith. Yes. Pwede yun. Pero pag may faith ka, imposible wala yung work. Pwede lang mag-isa yung work. Pero yung faith, di pwede mag-isa. Ibig sabihin, pag may faith ka, ang corresponding niyan ay work. Pag wala kang work, walang sa'yo yung sinasabing faith. Pero yung work can stand alone. But faith can't stand alone. Cannot. It must be validated by the work. Yung sinasabi doon. To this assertion, James responds with a challenge. Show me your faith without deeds. He implies that faith cannot be demonstrated apart from work. Or faith cannot be demonstrated apart from work. Amen. Hindi pwedeng i-demonstrate yung iyong faith na walang work. Hindi pwedeng sabihin, may faith ako! Nasaan? Diba? Para ma-exhibit mo yung faith mo, hindi to work. Lord, magpalo ka ng bigas, hindi magpapalo ng isang bigas. Ay, kaya. Mag-work ka para may pamili. Hindi ito kagaya ng Old Testament na umuulan ng mana. Oo, mga kubo. Kasi bakit umuulan ng mana? Wala silang pagkukuhanan talaga. Bakit? Wilderness yun. Ano ang wilderness? Ano ang description ng Bible sa wilderness? Ang wilderness, walang nabubuhay na anumang pwedeng domesticated animal. Ang lahat na nabubuhay lang doon ay mga savage na animal. Mga savage yun. Nagkakain, mga carnivore sila. Pero wala silang mga domesticated animals na pwede nilang lutuin. Wala. Kaya normal lang na ang Diyos magpaulan ng mana. Wala sila sa kabihasnan. Sila ay nasa gubat, sila ay nasa isang wilderness na walang nabubuhay. Kaya nga kanilang takip sa umaga, yung pillars of cloud, napakalaking payong. Hindi sila naiinitan. Ang sabi ng Biblia, yung kanilang mga suot, hindi nag-wax old, hindi na luma. Walang sabon, walang labahan for 40 years.
Walang labahan, hindi na bumabaho. Samantala ngayon, isang lakad na babaho na. Laban na agad. Tumatagaktak na. Sila, 40 years naglalakbay. Hindi bumabaho yung damit. Sabi ko nga, Lord, nag-expand ba kanilang mga damit? Nag-expand sa size ng kanilang katawan. Kaya nung work yun. See, in-exhibit ng Lord yung kanyang kapangyarihan. Pinawalan ng Diyos ng mana. Pag wala sila, gusto nila ng pugo, may pugo. Pero ngayon, Lord, paulit ng mana. Magtrabaho pa. Hindi pwedeng pumunta ka sa palengke. Sabi mo sa tendera, love ko si Lord, kaya yung bigas. Hindi pwede yun. Palayasin ka lang. Hindi ka na palalayasin. Mumurahin ka ng tendera. Anong sasabihin mo? Love ko si Lord, wala kang pambigas? Ito po yung sinasabi dyan. He implies that faith cannot be demonstrated apart from work. It is an attitude of the inner person, and it can only be seen as it influences the actions of the one who possesses it. If you possess faith, may action dapat. Faith and work cannot be separated. They are inseparable. But faith, work alone can stand. But faith cannot stand without work. Yun po yung malinaw. What is the product of faith? Yeah. The exhibition of faith is work. Pangatlo. Naunuan po natin na Amen. pangatlo, basahin natin. The example of faith. Abraham. Oh, ano sabi ng Lord sa kanyang panaginip? Abraham, ialay mo anak mo. Yes. Yes, ayun ba ko yan? Ikaw ba ialay mo anak Walang mo? daw. So, alam mo yan? Nangako ka sa akin that I will become the father of multitude. Then sasabihin mo sa akin, ialay mo anak ko? What Abraham did? He woke up early, ha? Bring his son. Only son. He transmitted the faith on his dream into work. Ano ginawa niya? He woke up early, he prepared the wood, he prepared his son, and went to Mount Moriah. Sabi ng anak niya, ito, grabe itong basahin niyo po. Genesis 22, verse 5. Grabe yung sinabi doon nung ni Abraham, grabe. Alam naman niyang iaali anak niya, alam niya. Ano sinabi niya? Sabi niya sa mga katulong niya, stay here! Me and my young boy will worship the Lord. We will come back. Alam naman yung iaalay niya eh. But we will come back. Kasi may pananampalataya. He has Tanong, somebody asked me, malungkot ba si Abraham? Hindi. hindi. Iaalay mo anak mo, hindi ka malulungkot. Si Abraham hindi na Bakit? He has faith. Kasi ano siya, mahal. Ano? Kasi has faith. Ano yung nabasa mo, Jonah? Nabasa ko yan. Pastor. Diba? Ano sabi doon? Sabi niya sa katulong niya, stay here. Me and my lad will go up to worship the Lord and we will return. But he knew from the beginning that God commanded him, To offer your test his son. faith. Yeah. Ito matindi, willing si Isaac. Sabi niya, Father, we have the wood. We have the altar. Where is the lamb? Ang sabi ni Abraham, ikaw anak, Daddy, please, tie me. Sasakyan na, oh. Abraham, Angel, the angel. alam kong mahal mo. Napatunayan ni Abraham yung faith niya because nag-act siya. Amen. At it was reckoned to him as righteousness. It was reckoned. Ibinilang itong makatuwiran. Kaya tinawag siyang the father of faith. Yeah. Imagine mo yun. He is siya ang ginamit ni James na example. Ganun kaagwat ang ilang libong taon na agwat ni James kay Abraham. But Thousand sila. the story remains. Naalala ko tuloy yung yung babaeng nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus. Ang sabi ni, isang araw pinanood ko yung Jesus, the Jesus film. Pinanood ko. Sabi ni
kasi ang treasurer nun si Judas. Sabi ni Judas, habang binubuhos ni Mary, sayang naman yung papa ko. Dapat pinagbenta. Ang sabi ni Jesus Christ, leave her alone. Leave her alone. Bakit? Sabi ni Jesus Christ, alam mo ba, yung ginawa niya, inihahanda niya aking kamatayan. At lagi siyang maalala. Habang panahon. Every Holy Week, we always remember what Mary did. Mary. Very time. Same thing, naalala ni James, oh. Tignan mo si Abraham. Ang pinag-usapang faith, ha? In-explain ni James yung faith. Kakaiba. An example na si Abraham. Ano ba si Abraham? Tignan natin. James uses Abraham as an example of faith. In this sense, Abraham's faith was validated by his nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham. Anong ginawa ni Abraham? Ito hindi masakit. Bakit yung term eh, no? Circumcision. Yes. Agad-agad na tinuli ni Abraham sino? Si Isaac. Tapos yung heifer, representation of God. Kasi no, panahon yan, ang representation ng Diyos ito eh. Animal pa. Yung dugo ng heifer at yung dugo ni Isaac, nagmingle. That is covenant. Nagmingle yun. Kaya nabuo yung covenant. Kaya yung blood compact, di Bonifacio, ay covenant yun. Pag sinabing covenant, yung dugo mo, dugo ko nagsama. Kaya yung mag-asawa, pag nag-asawa sila, covenant yun. Nag-covenant sila, yes, covenant yun. And no one can break that. Anyone breaks the covenant, may curse. Ganun po ang nature ng covenant. Kaya hindi pwedeng basta-basta ginagawa niyo sa ang covenant. Ay, mag-covenant tayo. Alamin niyo muna yung covenant. Alamin niyo muna yung meaning ng More on covenant. promise. That is the Greek word bereth. Means cut blood. Yeah, cut blood yun. No? Sabi niyo, no? If there had been no good deeds following faith, would have been incomplete. Ano sabi? Kapag daw yung pananampalataya mo, sorry sa term, hindi pala daw. Kapag, kasi I'm using the word of God, do not use the word thou if you are referring to the word of God. Because it's already been there. Before the word was. Okay, sabi yan, kapag yung faith mo ay walang corresponding work, sabi yan, incomplete. Sabi ng verse 32. Napabasa mo yan. Ano pa? Kinukonsider siya dead. Ano na? Incomplete. Incomplete, dead. Ikatlo, useless. Three terms ang ginamit dyan. Kapag yung faith mo, walang corresponding work, sabi niya, incomplete. INC. Incomplete. INC. Wala nyo, iba iniisip nyo eh. Incomplete INC. Oo, INC. Incomplete. Ano pa? Ikalawa, dead. Patay. Ano pa? Useless. Sabi nga ni isa, bibitbit kang baril, di mo binabunot. Useless yung baril mo pag di mo binabunot. The same thing. Yung faith mo, kapag walang work, useless. In this sense, also, Abraham was considered righteous for what he did. If there had been no good deeds forthcoming, his faith would not have been genuine. And therefore, it could not have been counted to him for righteousness. Ang ginamit niya, it was reckoned to him as righteousness. Ibinilang siyang matuwid. Bakit? Because yung kanyang faith ay di nagawin yung faith, kundi yung kanyang faith ay may corresponding. Action. Word. Mahal kita! Paano? How can you say that you love God? How can you say, Lord, I have faith in you? Paano gagawin? How to validate that? Let us apply this to our sisters and brothers. How can you say that you love your brother, you love your sister? Do not say anything against that brother, that sister. Yeah. Show love by doing it. Amen. Kaya nga, meron tayong kasabihan ha? Action is louder than Words. Sige, Action mas speaks louder. mas matindi. Ano ba
ba yan? Action. Speak din pala. Mas malakas Action speaks. ang ginagawa mo kaysa sinasabi mo. Yes. Kahit sumigaw ka pa at walang ginagawa, mahina yun. It's worthless. Parang ganito lang yan. Gawa. Ate Meli, bumulong ka ng pasigaw. Nag-iisip ka pa lang, wala na. Paano yun? Bumulong ka ng pasigaw. Sige nga. Bulong. Pasigaw. Pahiram! Pahiram. Pahiram. Tama naman yun ah. Bumulong ka ng pasigaw. Bulong ka. Ay, sumigaw ka ng pabulong. Hindi. Sumigaw. Yun, dapat ganun. Pero bumulong ka ng pasigaw. Bulong yun, di ba? Pero sumigaw ka ng pabulong. Pabulong! Yun. Tama yun. See? So, ang faith natin without corresponding action is then incomplete and useless. Alam na sa utak mo, ha? Alam rin, Napautangin ka na kita, di ba? Sabi niya, hindi daw pala siya utang. Sagot ako sa iyo eh. Pag sinigaw, Pahiram. pahiram. Hindi niya nag-gets eh. Sinabi yung joke na yun. Oo, natatawa nung gusto ha. So, una, ano yung heart ng faith? Action. Ano yung exhibition ng faith? Word. Ano yung example ng faith? Abraham. So, ang pinaka-example si Abraham eh. Okay? Pang-apat. The epitome of faith. The body with Spirit. ang body with spirit. Ang faith ang dapat body with spirit. Kapag yung body walang spirit din yun. Ang body, kapag ako'y mamamatay, yung spirit ko alis. Yung body ko, wala nang saysaya. Patay na yan. Pero para mabuhay yung aking body, kailangan yung spirit. So, hindi pwedeng pagwalay ng body and spirit. Kasi pag pinaghiwalay, then parang kami ni Pastora na. Diba, nung ako ay narito, nung pagpala ko sa Hong Kong, kasi ang aking visa ay religious. So, hindi ako pwede mag-work. Dapat ang work ko lang concerning this category lang. So, pumunta si Pastora, siya nagtrabaho. Sabi ko, Pastora, faith without work is dead. Sabi ko, ako yung faith. Ako yung work. Hindi ka nag-work, dead tayo. Partner. Faith without work is dead. Pag hindi ka mag-work, dead tayo. Kaya nagtulong kami. Ako puro faith. Siya puro work. Ikaw yung faith, ako yung work. Buhay kami. Dapat gano'n na pipiliin yung partner sa buhay ha. Sabi, loyal ka. Dapat mayroong faith, may work. Basta ako yung faith tayo, hanapin ko partner. Ako yung work. Yung work. Tama. Minsan kasi magkasama rin, signs and wonders. Oh, signs and wonders. Amen. Alam niyo bakit? Siya tiga-sign ng credit card. Pag dumating ang bill, nagbawan, signs and wonders. Kaya, the epitome of faith is the body with spirit. Ano sabi niya? The epitome of faith as the body with spirit is alive. Is a reversal of body without spirit is dead. Faith without deeds is dead as a corpse and equally useless. James does not imply that deeds are the actual life principle that gives life to faith, but only the faith and deeds are inseparable. Faith and deeds are inseparable. Hindi pa maghihiwalay. Hindi pwede paghiwalayin yung faith and work. Kapag pinaghiwalay mo yan, dead na yan. Isa dyan, spirit will remain alive kasi hindi man namamatay yung spirit. Ang pag sinasabing dead in spirit, hindi man talaga dead yun. Kundi ang dead in spirit is separation Separation. from God. Pag sinasabing dead in spirit, you are separated from God. Ay yung final death. Matindi yung final death. Hanggat buhay tayo, makikita yan ha. Ang tao sa mundo, hanggat di pa siya pasay at hindi siya naniniwala sa Diyos, siya ay dead in spirit. Sabihin, separated siya sa Diyos. Pero pag nanatili siyang ganon, hanggang sa yung mamatay at nagkaroon ng judgment, forever na siyang dead in spirit. Bakit? That person will never be with God. Yes. Amen. Kaya nga habang buhay tayo, we need to trust God. We need to believe that God exists.
Amen. Hebrews 11:6. It is impossible to please God without faith. When you come to Him, you must believe that He exists. That He exists. Have you seen God? Have you seen God? No. No. No! No. By faith. By faith. Ay, paano mo nga itatransmit yung faith na mayroon Diyos? Action. Paano nga? Believing. Paano nga? If God is love, then love somebody. Yeah. Ganun mo itatransmit yung Diyos sa tao. God is love. Ay, di pa kinibig pag-ibig. Maniniwala silang may Diyos nga. Yeah. Hindi naniniwala ang tao may Diyos kung hindi pa pinakikita yon. Mm. Pero we are claiming that we are Christians. Yeah, meaning. But our Meaning. claim to be a Christian is sometimes fake, Yes. not genuine. Yes. True. Ano sabi ng First John? Yung Diyos hindi mo nakikita, minamahal mo. Yung kapitbahay mo, kita mo hindi mo kayang mahalin. Ang sabi ng Biblia, sinungaling ka. You want to transmit God to the people? Show the character of God. Amen. What God like is. Ano ba ang Diyos? Ano makita ang Diyos? Ano natin makita ang Diyos? Kapag Again ha, no one sees God noon. because God is Spirit. Yan. How to transmit yung love to you? Magbigay ka. Giving. Word. Marami. Giving. Yung Character ng Yes. Diyos. ipakita Yeah. mo. God is giver, so you must be a giver also. Christ, like, Christ likeness. naawa si Jesus. Pinakain yung 4,000, pinakain yung 5,000. Yes. Isusubo naman niya, bibigay pa niya. Iba po. That's how you transmit God Amen. into this world. Amen. The epitome of faith is the body with spirit. Amen. Ang reversal niyan, kapag wala yung spirit sa katawan, dead. The same thing, kapag yung faith mo, wala yung work, yung faith mo, Amen. dead. Yes. Kaya mga kapatid, Pretending ka lang. Ganun. let us demonstrate that really we have faith. Let us exhibit. Ipakita natin na ang Diyos ay totoo. Alam niyo, walang ibang avenue ang Diyos na para gamitin, para i-transmit yung love mo sa tao. Church! Church lamang ang tanging avenue ng Panginoon na para ma-transmit niya. Kaya nga mayroong Jesus Christ eh. God is Spirit. Nanay-nanatiling God is Spirit. Si Jesus Christ ay manifested glory. Yung Diyos nagkatawang tao para ipakita yung pagmamahal sa tao. Yun ang tinatawag na God's manifested glory. Jesus Christ is the God's manifested glory. Ngayon, Christ already seated on the throne, but He is here everywhere. How can we transmit the Great Commission? Hindi komisyon. Marami kasi, hindi Great Commission. Hindi. Great Commission. May komisyon. Commission. Pagka-share. Ginagamit yung May sarili. komisyon. May commission lagi. O ha. May ako dyan ha. Ati tayo ha. Commission na. Commission. How to transmit God's love to this world. The only avenue that God will use to transmit is the church. Amen. Church must demonstrate. Kapag ang church nag-demonstrate ng love, people will believe about God. Amen. That's the only way. People, the world will believe that there is God, then the church. Ikaw po yung church ha, hindi lang yung building. Hindi yung building ang pinuto ko dito. Ikaw. We are the body of the temple. Heart. Tayo ngayon ang magde-demonstrate. Ano no? Minsan, prayer ko, Lord, use my hand as the extension of your hand. Ding ko na. Use my mouth as the extension of your mouth. Yung kaibigan niya. Use my eyes as the extension of your eyes so that I can see. Parang hindi ko na siya.
I can embrace. Ready talaga siya. I can lean my ears on their needs. Amen. How Christ leaned his ears on the needy. Luke chapter 4. The inauguration of Christ's ministry. Grabe yung inauguration niya. Di ba yung mga ibang inauguration, yung mga pagbubukas ng ito, very exclusive, then napakabongga. Si Christ, nung siya ay inauguration ng kanyang ministry, sabi niya, the Spirit of the Lord was upon me, or yet anointed me to preach the gospel to the poor. Alam niyo ba ang kanyang ministry agad? Hindi sa bayaman, sa mga needy. At the same thing pa rin, hindi pa rin nagbabago ang ministry ni Christ. Christ's ministry is still on the marginalized. Before I end, when I was still studying my master's degree, my professor told us, pumili kami ng gagawin namin thesis. So I choose Jesus Christ, the Lord of the margins. So, akala ko yung margins, yung tutupi mo ito. Sabi ko, para saan nga ba yung margin? Para gumanda ang sulat? Space. Hindi pala yun ang purpose ng margin. Ang margin pala, pwede mong sulatan kapag meron kang notes. Yun pala ang margin eh. Akala natin, kasi ang turo sa atin margin, lagawan ng margin yan para maganda sulat mo. Para pantay. Hindi na pahabol na sa Paano pag sasabihin Yes. pag susulat ko? Ganun ginagawa ko sa Wala ko devotion space, eh. paano? Space. Meron din yung pag... Di ba? Ang purpose ng margin, para maging space mo Notes. para may dadagdag ng sulat. Yes. Sulat mo. So, yung palang margin ay lagi nasa side. Walang margin sa center. Ano pala Sa yung Bible, pag-ibig? nasa center yung... Pag ang Bible mo, nasa gitna yung kanyang mga text na tawag na center reference. It's not a margin. Pag naman sa ilalim, ang tawag? footnotes. Wala sa gilid, margin. Margin. Sige ng margin. Wala ka naman doon sa taas. Ay, Tapos like, siya, Heading. Heading. nag-i-invent yun. May bago ka rin. I just I want to continue, no? So, pag uwi ko sa aming lugar, sa Pila Laguna, immediately, kailangan gawin na yung thesis ko. Ang pamagit ko Jesus Christ, the Lord of the margins. Then, grabe yung naging dating sa akin. Ang ginamit kong text ay Luke chapter 4. Kung babagitin mo lahat na sinabi niya, poor, blind, prisoners, downtrodder, yung mga depressed people. Alam niyo bang lahat ng yan ay mga marginalized? Karamihan po niya na binanggit, hindi mga pinapansin sa society. The blind, outcast. The poor, outcast yan. Nagkaroon po ng isang mga Ebionites. Mga Ebionites ay mga poor people. At ayaw lang yumaman. Bakit? Kasi sabi ng Biblia mali yung kanilang interpretation eh. Blessed are the poor. So they remain poor. Mali naman din yun. Mali naman din yun. Ayaw ko yumaman. Bakit? Ang sabi ng Biblia, blessed are the poor. Kalimutan nila yung spirit. Poor in the spirit. Okay? So, habang gumagawa ako sa aming desktop noon, may namamalimos na mag-asawa. Eksakto ginagawa ko yung aking thesis. Sabi ko, mag-asawa patanda. Sabi ko, sandali lang po. Hindi ko siguro naintindihan. Sandali lang po. Ang ginawa ko, meron kaming kanin, karulam. Naglagay ako ng parang yung toppings. Kanin mo ng karulam. Pagbalik ko sa aming pinto, wala na sila. Saan nagpunta? Hinabol ko. Paglabas ko ng kalye, nakita ko yung matanda, manghihingi ng tinapay sa bakery. Sabi ko, tatay, nanay, tawagin mo. Feel na feel ko yung aking thesis. Lord of the margins. Yung mga, sometimes we ignore those people. Pero yun ang unang-unang ministry ni Christ. The inauguration, yung ginamit kong word the inauguration of Christ's ministry on earth was on the marginalized people. Ini-isa ko, the blind, the poor. Remember yung kanya isang parable? Sabi nung mag-imbita kami at narito yung kasalan.
Wala siyang naimbitahan. Ano sabi ni Lord? Imbitahin mo yung mga pulubi. Imbitahin mo yung mga prostitute. Imbitahin mo yung mga pilay. Imbitahin mo. The Lord sees all the people in this world. Mayaman ka man o mahirap. Kapag wala kang Diyos, you are needy. Yes. We must look the same. We must look the people in the eyes of Christ. We must look all the people in the eyes of Christ, that these people, whether they are rich or poor, whether they are intellect or not, whether they are elite or not, they are needy people because they need God in their lives. Mga kapatid, I challenge you. Sabi dyan sabi ni James, show me your faith without work, and I will show you my faith with works. Yes. Challenge yun oh. Kasi meron siyang sinusulatan Sabi niya, meron siguro may nagmamalaki eh. Kasi ang kanyang sinusulatan, hindi po yung kagaya ng Kahit sinulatan nga ni demonyo, Peter nakakalimutan. at saka ni John. Ang sinulatan ni Peter dito sa taas dito, sa western part yung Pontus, Galatia, Cappadocia, ito yung mga western part. Patungo sa Pontus. Ang sinulatan ni James, eastern. Meron siyang understanding sa faith. It could be Jewish West. Eastern Kasi po, tandaan niyo po, iba yung Eastern religion, iba yung Western religion. When another thesis I did, yung, ano ba yung Asian theology? I made a thesis on Asian theology. Alam niyo po ang Asian? Pag Asian, magkakaparehas tayo Asian, mahilig sila sa animistic po ang Asian. Animistic. Ano ito? Yes. Alam niyo po ang Thailand, meron silang sariling istorya ng mga multo-multo. Vietnam, Laos, Malaysia, Cambodia. Philippines. Tama niyo ba yung Japan? Si Wilfred, tsaka si Eugene. Dragon Ball. Si Eugene nga Jeez. Ano tawag doon? Anime. Ghost Fighter. Anime. Ghost Fighter ba yun? Galing sa word na animist. Dragon Ball. Yes. Wala na silang Ghost Oh, Fighter. Meron pa isa, The Flame of Recca. Ayan. Japan. Japan yun. Bakit? Ang mga Japanese ay mahilig sa spirit guides. Ang mga Pilipino, Ano ito? kasi nga, ang Eastern, tayo kasi ay Eastern religion. Iba yung Western. Imitation. Meron ka naman nakita sa Western, Europe, America, British, na may mga anting-anting. Pero pag Asia. Asia. Pinas. Asia may anting-anting sila. Vietnam may anting-anting. Indonesia. Kasi nga tayo, ang Asian po ay animistic. Hong Kong, mayroon din yung Buddha. Ayun. nila. Ang kausap dyan ni James, Thailand. show me your faith. Faith sila ha. Without work. And I will, sabi ni James, I will show you my faith with works. Kailangan. Ngayon, challenge sa atin yan. Yes. Mari sabihin ng ibang tao, show me your faith with deeds. Ano natin gagawin? Ano mabuti sa kapwa. You want your faith be transmitted? Then, you need to act. Yun po yung challenge natin. True faith must be exhibited by action. For it is the only means to validate man's faith. Most prominently, characters of the Bible, whether in the Old or in the New Testament, exercise faith with deeds. For faith without corresponding action is futility. Kaya, futile yan. Walang saysay yung futility. We are commanded by God in James' perspective that we need to exhibit faith with works. Guys, we have heard, we have read, Friend, we have listened listen. to the explanation of James. Ano yung faith? Again, sabi ko nga sa inyo, iba yung lens na ginamit ni James in explaining faith. Yes. Iba yung ginamit nung Hebrews, iba yung ginamit ni John, iba yung ginamit na niya. Pero in the book of James, kasi ang James ay practical ministry. Ang book of James ay practical letter. Application yan.
application na po yung James. Practical yan eh. Yung natutunan mo, i-apply mo. Yun lamang po ang magbabalidate na yung ating faith is genuine. Parang ano yan eh. Sasabihin mo, urag yan. Patingin nga. Di ba meron ginagamit po ng mga machine? Pag tit-tit. Hindi yan. Nag-X eh, nag-X. Di ba yung mga diamond? Yung siyang ginaganon, may umiilaw. Pag umiilaw ng mataas, ay, original yan. Pag hindi siya umilaw, marami ngayon sing-sing. Gold magnet. Namamagnet. Ang gold di namamagnet. Pag namagnet yan, Mold yun, mold. Fake. Mold. Ang diamond, ba't nakakagawa na po sa kwentang baso? Alam mo yung faith. Ngayon, we are being challenged by the world. We are being challenged by the world. Show me your faith. Paano? Baka yung faith. Alam niyo po, sawa na ang mundo sa pagsasalita ng mga taong may faith sila. Yes. Because people always sin their faith is faith. Now, we are commanded by God. We must show the genuineness of our faith through action. Amen. That's the only way. Glory to God. Wala nang ibang paraan Yeah. para ma-exhibit natin. Ano sabi ni Dil? The logo of Christianity is giving. I like that. The logo. Ako may logo. Ayan ang logo natin. Kung hindi ka giving, Pero alam na baliwala this. yan. Kung di ko siya i-apply sa buhay ko. Logo represents their character. Yes. If the logo of Christianity is giving, then hindi lang naman pera ang binibigay. Yes. We must give love, we must give understanding, we must give forgiveness. Patient, especially Amen. patient. Ngayon, Yeah. we are being challenged. Yeah. Sabi ng mundo, show me your faith! Faith ka ng faith. Nakita mo! Ano? Our action. Amen. Amen? Let's all rise up. Tayo Amen. na. Glory to God.